Sa nalalapit na hinaharap, ang kalagayan ng ekonomiya ay naghirap at umabot sa puntong 20% lamang ng mga mamamayan ang may trabaho at ang natitirang populasyon ay nabubulok sa kahirapan. Sa kalaunan, nagpasya ang pamahalaan na magtayo ng pader sa gitna ng lungsod, kaya ngayon ang mga walang trabaho ay nakatira sa labas nito na kilala bilang zone, at ang mga mayayaman ay nakatira sa maunlad na lungsod sa loob ng pader. Mahigpit na pinoprotektahan ng mga armadong gwardya ang pader na ito 24 na oras. 30 taon pagkatapos itayo ang pader, ang sitwasyon sa zone ay kinabibilangan ng malaking bilang ng mga taong may sakit na hindi nagagamot at kakulangan sa malinis na inuming tubig. Sa zone, si Noah ay umiikot upang tingnan ang mga natutulog na tao para maghanap ng malinis na tubig at sinubukang magnakaw mula sa babae. Nang magising siya, lumabas mula sa likuran nito ang ina ni Noah na si Izia, na may dalang kutsilyo at inutusan siyang bitawan ang bote. Biglang may lumitaw na anunsyo sa screen sa pader na nagsasabing ang gobyerno ay mag-aalok ng mga trabaho para sa lahat sa lalong madaling panahon, ngunit ang mga zoner ay nahihirapang paniwalaan ito. Samantala, sa lungsod, si Ruben at ang asawang si Tayas ay naghahanda para magtrabaho sa Aquaville, ang tanging kumpanya ng tubig. Ang anak nilang si Mael ay nagsuot ng ibang damit na hindi naaayon sa patakaran, kaya't pinagalitan siya ni Ruben upang hindi magmulta. Pinaalalahanan din niya ito na magsanay ng mas madalas dahil siya ay hindi nakakapagsalita at masyadong naiiba sa kanila, kaya dapat siyang magsikap upang magtagumpay. Pagdating nila sa opisina, nalaman nila na sa wakas ay pinalaya na si Minister of Labor Monroe pagkatapos ng 1 taon na pagiging hostage dahil nakipagkasundo sila sa mga rebelding dumukot sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 1 dekada, bumisita si punong ministro Nadia sa zone upang magbigay ng napakapeking pananalita tungkol sa pagkakapantay-pantay at ipinaalam sa kanila kung ano ang tungkol sa kasunduan. Pakakawalan ng mga rebelde ang kanyang asawang si Monroe at bilang kapalit, bibigyan ng trabaho ang 10,000 zoner sa lungsod sa ilalim ng Solidarity Job Program. Tuwang-tuwa ang mga zoner nang marinig ang balita, ngunit ang mga mayayaman ay nag-aalala at nag-iingat dahil mayroon silang negatibong pananaw sa mga mahihirap. Matapos ang anunsyo, pinalaya ng mga rebelde si Ministro Monroe at dinala siya ng mga gwardya upang muling makasama si Nadia, na bumulong sa kanya upang hilingin na ipahayag sa publiko na siya ay tinrato ng maayos. Sinabi ni Monroe sa lahat na ayos lang siya, ngunit sa sandaling umalis siya kasama si Nadia sakay ng sasakyan, nalaman natin na wala na ang 2 daliri niya. Nagulat siya na tinanggap ni Nadia ang kasunduan dahil kinamumuhian niya ang zoners, ngunit kinailangan niyang gawin ito dahil ang pagkidnap kay Monroe ay nagdulot ng international scandal at ang World Bank ay titigil sa pagpapahiram sa kanila ng pera kapag patuloy nilang binaliwala ang sitwasyon. Sa bahay, si Monroe ay binigyan ng mga bagong daliri, at sinabi sa kanya ng anak niyang si Zoe na saka na siya sumagot sa mga tanong dahil ngayon ay hindi siya makakasagot ng maayos dahil sa stress. Samantala, si Noah ay pumunta sa klase kasama si Mr. Robinson, na nag-aalala na ang ilan sa mga estudyante niya ay posibleng umiinom ng labis na City Scott, isang ilegal na sangkap na ginagamit ng ilang mga adik upang palitan ang kakulangan ng tubig. Ipinaliwanag sa kanila ni Robinson ang pinagmulan ng kasalukuyang sistema at sinabing hindi dapat magtrabaho ang mga tao upang mag-exist at maging isang tao. Naisip ni Noah na ang trabaho ay katumbas ng kalayaan at binanggit ang kanyang ama na nanalo sa lottery 13 taon na ang nakalipas at ngayon ay maligayang namumuhay sa Timog Europa. Pagkatapos ng klase ay nakita ni Noah si Valley na nagnanakaw sa kusina ng paaralan, ngunit tumakas ito sa pamamagitan ng bintana. Sa pader, ang mga zoner ay ini-interview upang piliin kung sino ang makakasali sa programa. Ang sino mang makita na mukhang may sakit dahil uminom ng kontaminadong tubig, agad silang pinaalis sa linya. Si Izia ay ininterview kasama ang 2 pang babae, ngunit ang isa sa kanila ay pinalayas dahil masyado siyang balisa. Tinanong sila ng medyo intense na mga katanungan tungkol sa kanilang background, at dahil mayroon na lamang isang pwesto na natitira, nagsinungaling si Izia at sinabi sa kanila na ang isa pang babae ay adik, kaya nakuha niya ang trabaho. Bago sila makapasok sa lungsod, binigyan sila ng code tattoo sa kanilang mga pulso. Sa Aquaville, muling nakagawa ng pagkakamali si Tayas sa kanyang trabaho, na ngayon ay nakatanggap na ng 6 na babala at lalo lang siyang na-stress dito. Kasabay nito, gulat na gulat si Ruben nang makita niya ang patay na katawan ng kanyang direktor, na namatay dahil sa matinding pagtatrabaho. Gayunpaman, sa halip na magluksa,
Agad na tinawagan ni Ruben ang kanyang ama na si Silas, na may mas mataas na posisyon sa kumpanya, at sinabing gusto niyang tumakbo para sa posisyon. Si Silas ay medyo may sakit na at hindi kayang magbayad para sa treatment, ngunit hindi ito alam ng kanyang anak. Kaya't nang sabihin ni Ruben na gusto niya ng mas magandang posisyon, agad na pumayag si Silas para masuportahan siya ni Ruben kapag hindi na siya makapagtrabaho. Nang maglaon, nakipagkita si Tyus kay Hans, isang katrabaho na kalaguyo din niya. Nagsasabuatan sila upang magnakaw ng mahalagang data mula sa Aquaville, na plano nilang ibenta at gamitin ang pera para umalis sa bansa. Gayunpaman, si Tyus ay hindi gaanong makalapit kay Silas kahit na siya ay pamilya nito. Sa sandaling iyon ay nahanap sila ng gwardya at sinubukang dakpin sila, ngunit mabilis siyang pinatumba ni Hans at bumalik si Tyus sa kanyang istasyon, para lang muling magkamali. Natatakot siya na dahil dito ay mapunta siya sa zone. Samantala, si Monroe ay ininterrogate ng head of security na si Jean. Ipinaliwanag ni Monroe ang torture at kakilakilabot na nangyari sa kanya, ngunit tiniyak niya kay Jean na wala siyang sinabi sa mga rebelde na anumang lihim ng Aquaville. Pagkatapos, sinabihan ni Nadia si Monroe na bumalik sa trabaho at binigyan siya ng break para makapagpagamot. Nangako si Monroe na kakayanin niya ito, ngunit nag-aalala si Zoe na masyado pang maaga at hindi ito makakabuti sa kanyang kalusugan. Habang nagsasalita si Monroe na puno ng propaganda, nagtatalo sina Ruben at Tyus. Gusto ni Ruben ang bagong posisyon dahil desperado siyang ipadala si Mael sa Phoenix Academy, na tumatanggap ng mga autistic na bata, ngunit iniisip ni Tyus na isang kamangmangan na isipin na tutulungan siya ni Silas sa anumang paraan. Sinabi rin niya na hinding-hindi magtatagumpay si Mael at dapat ay matagal na siyang inabandona, na narinig ng bata. Tumakbo si Mael sa kanyang silid upang humanap ng comfort sa nagsasalitang manika, at pinuntahan siya ni Ruben upang i-comfort siya. Binigyan din siya nito ng taser kung sakaling kailanganin niya. Sa zone, sinabi ni Jeff sa kanyang asawang si Lisbeth na siya ay napili, ngunit masama ang kutob dito ni Lisbeth, at sinabing ito ay kahina-hinala at ayaw niyang pumunta siya. Napakalma siya ni Jeff sa pamamagitan ng halik. Nang maglaon, nakipagkita si Ruben kay Silas, na nagsabing nililinis niya ang profile ng kanyang anak. Ipinaalam niya kay Ruben na nabigyan siya ng imbitasyon sa eksklusibong ministerial party at dapat niyang ipahayag na tatakbo siya bilang direktor, kaya mahalaga para sa kanya na magpakita ng magandang imahe ng pamilya. Samantala, nakipagkita si Hans kay Jean at dito nalaman natin na lihim silang nakikipagtulungan sa mga rebelde mula sa zone. Nais nilang makahanap ng impormasyon sa Aquaville dahil ito ang pinakamalaking sumusuporta sa pananalapi ni Nadia, kaya sumang-ayon silang magnakaw si Tyus ng impormasyon mula sa opisina ni Silas. Pagkatapos, dinala si Hans sa lihim na lagusan para makipagkita kay Boris at manatili sa mga rebelde. Kinabukasan, isinakay ng mga gwardya ang daan-daang mga zoner sa bus papunta sa lungsod at sinabi sa kanila na maaari lamang silang manatili sa lugar ng trabaho nila at hindi sila pinapayagang maglibot sa lungsod. Si Izia ay nakatalaga sa bahay ni Ruben, ngunit pinagsarahan siya ng pinto ni Tyus. Pinapasok siya ni Ruben at sinabihang iligpit ang mga laruan ni Mael ngunit huwag makipag-ugnayan sa kanya. Ayaw bitawan ni Mael ang kanyang manika, at naawa si Izia nang sapilitan itong kinuha ni Ruben. May isang kahon na hindi alam ni Izia kung paano buksan at lumapit kay Mael upang tanungin siya na umiinom ng kanyang gamot. Halos kuryentehin siya ni Mael, ngunit sa malumanay na pananalita, napapayag siya ni Izia. Pagkatapos ay iniligpit ni Izia ang mga laruan ngunit itinago ang manika sa ilalim ng kumot. Pagdating ng espesyal na team para kunin ang mga laruan, dinuraan nito si Izia, at sinabing ninakaw ng mga zoner ang kanilang mga trabaho. Samantala, ipinadala si Jeff sa gusali ng gobyerno, dahil iniisip ni Nadia na siya ang magiging perpektong mukha para sa kanilang propaganda. Lumabas siya sa TV at sinabing masaya siyang naroon at maganda ang takbo ng programa dahil mahusay ang gobyerno. Pagkatapos, hindi siya pinayagang humawak ng anuman at pinanatili siya sa lugar para sa mga zoner, ngunit nagnakaw pa rin siya ng pabango. Sa Aquaville, sinubukan ni Tyus na bisitahin si Silas para i-access ang kanyang computer, ngunit pinigilan siya ng bantay dahil iniimbestigahan nila si Hans at dapat siyang tumestigo. Pag-uwi ni Ruben, hindi pa nakakabalik si Tyus at hindi niya sinasagot ang mga tawag nito. Desperado na magmukhang kaaya-aya sa party, ginamit ni Ruben si Izia dahil kamukhang kamukha nito ang kanyang asawa, kaya siya ang papalit sa kanya ngayong gabi.
Pumayag si Izia sa takot na matanggal sa trabaho, at pinahiram ni Ruben ang mga damit ni Toyos kasama ang bracelet para itago ang kanyang zoner number. Sa bahay ni Nadia, nalaman ng pamilya na iniisip ng karamihan sa mga tao na narito ang mga zoner upang agawin ang kanilang mga trabaho at tumangging tanggapin sila. Mayroon ding 22 kaso ng pagsalakay laban sa zoners. Gayunpaman, sinabi ni Nadia na ang lahat ay kailangang umangkop para sa kapakanan ng relasyon sa publiko. Sa party, labis na kinakabahan si Izia, ngunit sa kabutihang palad ang mga asawa ay hindi kinakailangang magsalita at nakakuha ng magandang impresyon sa mga nakatataas. Pinasayaw siya ni Ruben, ngunit hindi na nakayanan ni Izia at umalis. Habang bumababa siya sa koridor, nakita niya na pinagtatawanan ng ibang mga bata si Mael dahil sa pagiging pipi, dahilan para mapasigaw ito. Biglang dumating si Silas at dinala siya. Nang magkasama-sama ang pamilya, isiniwalat ni Silas na alam niyang pinalitan si Toyos at pinagalitan si Ruben para sa mahina niyang pamilya. Pag-uwi ng mga zoner, pinasalamatan ni Lisbeth si Jeff para sa pabango habang nagiging intimate. Ipinakita ni Izia kay Noah ang perang kinita niya at itinago sa lihim na kahon ang kanilang mga ipon. Samantala, sa wakas ay napaalaya na si Toyos at nakipagkita kay Hans, ngunit si Jean ang dumating. Ipinaliwanag niya na nabigo siya sa kanyang misyon at nang maging mapilit si Jean, nag-alala si Toyos at hiniling na makita si Hans, kaya pinatulog siya ni Jean at dinala sa zone para maitago din siya ni Boris. Kinabukasan, napagtanto ni Ruben na wala na si Toyos at hiniling kay Izia na palitan ang kanyang asawa sa trabaho, tinuruan pa niya ito kung paano gamitin ang system. Noong una, tumanggi si Izia, ngunit nagbago ang isip niya nang mapagtanto niyang maaari siyang humingi ng mas maraming pera. Sa opisina, tinanggap si Ruben bilang isa sa mga kandidato para sa posisyong direktor. Kinakabahan si Izia at nakagawa ng ilang mga pagkakamali sa computer, ngunit ang kanyang takot na mahuli ay nakatulong sa kanyang makapag-concentrate at nagsimula siyang magtrabaho ng maayos. Sa tanghalian, nahihirapan siyang buksan ang pagkain, ngunit nabuksan niya ito pagkatapos makita ang isang katrabaho na nagsasalita tungkol sa lahat ng mga taong namatay sa kumpanya ngayong taon. Dahil mabagal siyang kumain at tapos na ang lunch break, inalis ang kanyang pagkain dahil kailangan na niyang bumalik sa computer. Samantala, nakipagkita si Jeff kay Nadia at sa kanyang pamilya, at binigyan siya ng posisyon ng tagapayo ni Monroe. Nais nilang tumulong siya na maging matagumpay ang programa at mapawi ang kasalukuyang tensyon sa lungsod, kaya agad nilang inilagay siya sa TV. Si Monroe ay mabait sa harap ng camera, ngunit nang silang dalawa na lang doon, bigla niyang sinakal si Jeff at muntik nang mapatay, mabuti na lang at dumating si Zoe. Maya-maya sa hapunan, sinubukan ni Zoe na sabihin kay Nadia kung gaano kalubha ang mental health ni Monroe, ngunit sinabihan siya ni Nadia na tumahimik o tatanggalin siya. Sa zone, tinutulungan ni Noah si Robinson sa ilang lumang pahayagan at nakahanap ng isang artikulo tungkol sa nanalo sa lottery na nagpaunawa sa kanya na nagsinungaling si Izia tungkol sa kanyang ama. Dahil sa galit, gumala siya at nakita siya ni Valley, na nakapansin na malungkot siya at inimbitahan siyang sumamang mag-city scut. Gayunpaman, ang sangkap ay nagpasama ng pakiramdam ni Noah. Sa hideout ng mga rebelde, pinuntahan ni Hans si Toyos at ipinagtapat na ginamit lang niya ito para makakuha ng access kay Silas dahil naniniwala siya sa karapatan ng zoners. Sa palagay ni Toyos ay karapat-dapat ang zoners dito kaya iniwan siya ni Hans sa selda. Pagkatapos, binigyan si Toyos ng 2 bote ng tubig, at dapat niyang hulaan kung alin ang walang lason. Kinagabihan, si Izia ay dinala ng gwardya dahil kinilala siya ng isang empleyado bilang kaibigan ni Hans, na iniimbestigahan pa rin. Sa kabutihang palad, dumating si Jean at ginamit niya ang kapangyarihan para palayain siya, na nilihis ang atensyon sa ibang babae. Nang umalis si Izia sa trabaho, sinundan siya ni Jean upang malaman kung ano ang nangyayari at agad na tinawagan si Boris upang sabihin sa kanya ang pagpapalit. Sumang-ayon sila na subukang kausapin si Izia upang tulungan din sila. Sa sandaling nakauwi si Izia, napansin niyang nawawala si Noah at sinimulan niyang hanapin ito kung saan-saan, ngunit natagpuan siya ni Boris. Siya pala ang ama ni Noah at iniwan niya ang pamilya upang maging rebelde. Humingi siya ng tulong kay Izia, ngunit tumanggi itong masangkot. Ilang sandali pa, nalaman ni Izia na si Noah ay nasa bahay ni Robinson, at ang guro ay nakagawa ng sabaw na tumulong kay Noah na ilabas ang city scut para bumuti ang pakiramdam. Pagkatapos, sinabi ni Izia kay Robinson na papalitan niya si Toyos at gagamitin niya ang pera para umalis sa zone kasama si Noah.
Pagkatapos ay umuwi si Izia para lang matuklasan na ninakaw ng mga rebelde ang kanyang ipon. Samantala, nakatanggap ng tawag si Ruben upang agad na puntahan si Silas, na hindi maganda ang pakiramdam. Sa wakas ay nalaman niya ang tungkol sa karamdaman niya at nalungkot nang malaman na hindi naniniwala sa kanya ang kanyang ama, at ginagamit lang siya nito. Kinaumagahan, nalaman natin na si Monroe ay umiinom ng maraming gamot para mabuhay. Sa almusal, ipinaalam sa kanya ni Nadia na may isang zoner na pinatay ang amo at kailangan nilang itago ito. Sa hideout ng mga rebelde, walang choice si Izia kundi pumayag na tumulong para maibalik ang kanyang pera at sinabi nila sa kanya na makakatanggap siya ng chip na ilalagay sa computer ni Silas mamaya. Nalaman ni Hans na si Toyas ay hindi nakainom ng tubig sa loob ng 2 araw at inakusahan ang mga rebelde ng pangtotorture, ngunit ang kanyang mga alalahanin ay hindi pinansin. Pagkatapos, tiningnan niya si Toyas at palihim na binigyan siya ng tubig. Ngunit pagkatapos makita ang kanyang kalagayan, nagpa siya si Hans na patayin siya upang wakasan ang paghihirap niya. Sa Aquaville, isang empleyado ang bumangga kay Izia na pasimpleng nag-abot ng chip sa kanyang kamay. Si Ruben ay isinailalim sa seryosong interview na puno ng mapanlinlang na tanong upang patunayan na siya ay normal. Pagkatapos ay inutusan siyang tanggalin sa trabaho ang kaibigan niya upang patunayan na hindi niya uunahin ang personal na damdamin sa katapatan sa kumpanya. Sa tanghalian, sinubukan ni Izia na pumasok sa opisina ni Silas, ngunit nakasalubong niya ang CEO na si Bartolome. Hinila siya nito papasok sa kanyang opisina at pinagsamantalahan siya kapalit ng pag-promote kay Ruben. Samantala, ipinatawag si Jeff sa opisina ni Nadia dahil may mga gumagalang zoners at naglalaro ng soccer. Ipinaliwanag ni Jeff na hindi sila tumatakas, katatapos lang nila sa kanilang trabaho at nagpapalipas ng oras. Ngunit hindi ito katanggap-tanggap para sa ministro, at ipinadala si Jeff kasama si Monroe upang pagsabihan sila ng maayos. Pagdating doon, sinubukan ni Jeff na ipaliwanag ng mahinahon sa mga zoner na tatanggalin sila sa trabaho kung hindi sila babalik sa kanilang mga amo. Ngunit sinipa ng mga zoner ang bola upang matamaan si Monroe sa bintana ng kotse at sinimulang tawagin si Jeff na sip-sip. Sa sandaling iyon ay tumunog ang alarma at tumakas ang mga zoner habang si Jeff ay bumalik sa kotse at nakitang wala na si Monroe. Nang umuwi si Jeff sa bahay at sinabi kay Lisbeth ang tungkol sa naging araw niya, nag-away sila dahil iniisip ni Lisbeth na nasa maling panig siya. Sa zone, nagsimulang makipag-hangout si Noah kay Valley at nagpa siya silang pumuslit sa lungsod sa pamamagitan ng lihim na lagusan. Gayunpaman, sa sandaling nakarating sila sa mga lansangan, nakita sila ng mga pulis at pinaputukan sila. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.